Ngayon, ano naman ang dapat natin i-consider para po mag-stop na tayo or itigil na natin ang pagbibigay ng hands-only CPR? So, tandaan lang po natin yung mnemonics na STOPS or S-T-O-P-S. So, yan po yung tatandaan nating mnemonics. So, isa-isahin natin. Tandaan nyo po ha, ito ang reason kung bakit magkakaroon tayo ng karapatan, magkakaroon tayo ng desisyon na itigil na yung ating pag-a-apply ng hands-only CPR. Unahin po natin yung unang S. Ang unang S po ay kung meron po tayong makitang senyales na ng buhay sa pasyente. So makikita po natin yan. Halimbawa po, gumalaw po siya, umubo po siya, nakakita na tayo ng sign of life, stop na po tayo. Kahit hindi pa po natin natatapos ang 2 minutes na hands-only CPR. So, ano naman yung T? Yung T naman po is turnover. Kapag po na bigay na natin sa higher level ng training sa atin. For example, tumawag po kayo ng rescue. So, pag dumating po sila at i-endorse na natin, in-endorse na natin, mag-stop na po tayo. Sila na po ang bahalang mag-take over ng ating ginagawa. Ganon din po sa hospital, kung dadalhin po siya sa hospital. Now, ano naman yung O? Kung halimbawa po, ang operator or tayo mismo na nag-a-apply ng hands-only CPR ay makaramdam na ng pagod. Na alam na natin sa sarili natin na hindi na effective yung ginagawa natin. Kasi for consideration ng safety, baka tayo naman na mapahamak sa sobrang pagod. So, kung yung operator ay overexhausted na, pwede na po tayong mag-stop. Kung may papalit, mas maganda. Pero kung wala po talaga, no choice, talagang walang ibang pwedeng gumawa ng ating ginagawa at walang nakakaalam kung paano siya gawin, may karapatan naman po tayong tumigil. Ngayon, kung bumalik agad yung ating lakas, nakabalik na yung lakas, pwede naman natin siya i-continue. Pero yung O po, if the operator ay exhausted na. Ngayon, ano naman yung P? Yung P po stands for physician. Ibig sabihin, kung may doktor na po within the area at siya na po ang magte-take over ng ginagawa natin or kaya sa ospital, siya na po ang nagsasabi, yung doktor na po ang nagsabi na stop na po natin or maybe i-declare na po ng doktor na hindi na po siya na-revive or wala na pong pag-asa ang pasyente na ma-revive. So, that's the time na mag-stop na po tayo kasi tinake over na po ng physician or ng doktor ang responsibility. So, ano naman po yung huling S? Yung huling S naman po, kung ang scene natin ay naging unsafe. Ibig sabihin, kung magkakos ng danger para sa atin, yung area kung saan tayo nag-a-apply ng hands-only CPR, kaysa mapahamak po tayo, stop po natin ng CPR, pwede po nating hilahin ng pasyente, pwede po nating dalhin siya sa mas safe bago po tayo mag-continue ng pag-a-apply ng hands-only CPR. Okay, so yan po yung mga dapat nating ma-consider kapag po tayo ay mag-a-apply ng hands-only CPR sa pasyente. Kapag po natapos na natin ang buong procedure, halimbawa po na-revive na ang pasyente, na-revive na natin, may tinatawag naman po tayong procedure kung saan inilalagay natin sa tinatawag na recovery position ang ating pasyente. So, yan pong mga consideration na yan, dapat may apply po natin siya para mas tumaas ang survival rate ng ating mga nagiging pasyente or mga victim ng cardiac arrest para po makapagsalba din tayo ng buhay at bumaba yung statistics ng namamatay dahil hindi na-applyan ng proper procedure. Yan po yung dapat nating maintindihan pagdating po sa hands-only CPR.